Ito guys, may gagawin naman tayo isang MI20 Pro. Ang problem na to ay naka-black screen. So, pag tinawagan mo siya ay nagre-ring. So, kaya ang ginagawa natin ngayon ay kailangan natin baklasin yung CPU para ma-reball natin. Yung error dito guys ay pinalitan na nila ng bagong LCD ay hindi talaga gumagana. Sinubukan ko na rin sa bagong LCD, hindi pa rin gumagana. Hindi naman pwedeng ang backlight IC ang may error dito dahil bihira nasisira. Ang sabi ng may-ari nito ay nag-downgrade daw siya, ay nag-upgrade siya ng 13. Bigla na lang daw siya nagbi-blink-blink tapos nawala na yung display. So, sinubukan niyang paggawa sa iba. Ang problem lang nilagyan nila ng LCD na bago, hindi pa rin gumagana. So, nag-decide tayo ngayon na test naman natin sa bagong LCD pero ayaw talaga. Kaya ang ginawa ko, babakbakin ko na lang yung pinaka CPU para maano siya, magawa. Ayan guys. Dinahan-dahan natin pagtanggal yung pinaka CPU niya para hindi magkaroon ng error. Ayan, natanggal na natin. Medyo makunat yung CPU niya kaya ang gagawin natin dito, medyo hirap yung hot air natin dahil napakakunat. Ayan. Cut na lang natin mamaya yung video kasi masyado mahaba to guys. Para hindi na humaba ng gusto yung video natin, para mapakita ko kagad sa inyo kung paano natin ginagawa. Ayan. Kailangan malinis na malinis. Yun yung sekreto dito guys sa pag re-reball ay gumamit tayo ng malaking nozzle dahil ang CPU nito ay napakalaki din. So, gumamit tayo ng 10mm na nozzle. Ayan. Saka tayo maglilinis sa gilid. Medyo matagal talaga yung ganitong trabaho dahil masilan siya guys. Kaya dobling ingat bago tayo magbunot ng CPU. Kailangan matanggal yung mga glue sa gilid dahil yan yung magsisilbing tibay ng CPU. Hindi natin maangat pag mayroon pa rin mga glue sa gilid. Yun yung pinakasekreto niya dyan guys, na kailangan matanggal yung mga nakadikit. Kasi pag hindi natin natanggal, aabutin tayo ng napakatagal na oras, di pa natin matapos. Ayan. Cleaning na tayo ng pinaka CPU niya dahil nabaklasan natin. Ayan. Medyo matigas talaga yung mga glue. Kaya tsinatsaga lang natin tanggalin. So, subukan natin to guys kung magagawa natin kasi pero dati may nagawa na ako nito, naka black screen lang. Natatawagan. Pag sinacharge mo, nagcha-charge din. Pero, walang ilaw, walang display. Kaya hindi mo rin masasabi na ang sira ay yung pinaka backlight IC dahil may buhay nga siya. Kaya nag-decide tayo dahil na malinis yung unit niya. Ako pa lang nakabukas. Nag-decide ako na kailangan baklasin ko yung CPU para doon natin malaman, dahil may mga encounter na ako na ganito guys na CPU lang talagang ginagawa ko, wala akong pinapalitan kundi i-reball lang yung pinaka CPU kasi kadalasan dito ay nag-overheat. Yan, pag nag-overheat kasi ito na yung binabagsakan.
nagkakaroon ng disconnection sa mga pin. Ayan. Pag nagkaroon siya ng disconnection, automatic wala ng contact. Ang lalabas nun, ayun na, nawawala na yung display. Nawawala na rin yung ilaw. Basta hindi lang siya overheated. May mga ganito din na senaryo na kahit na-reball mo na, nagpalit ka na ng backlight IC, ay hindi pa rin lumalabas yung display. Ibig sabihin, may tama na yung CPU pag ganun. Ayan. Marami tayong na-encounter na mga ganong sakit na naka-black screen. Meron kasing black screen din guys na sa power IC nagmumula. May nagawa na rin ako niyan na naka-black screen. Sa power IC lang yung pinalitan ko. Pero itong black screen na to, ang sinabi ng may-ari, bigla na lang daw talaga siyang nangitim. Tapos minsan lumalabas, tapos hayaan niya lang na pindot-pindutin yung power switch, tapos biglang lumulusot ulit yung display. Kaya ang para sa akin, hindi backlight IC ang error. Ang problem talaga ay yung CPU, dahil ang sinabi niya ay bigla-bigla lang daw. So pag ganun guys, hindi na ako tumitingin sa ibang pyesa, kundi nakarekta na ako sa CPU, kasi ang display connection nito ay nakakonek sa CPU. Ayan. Kaya no choice tayo kundi mag-reball natin yung pinaka CPU niya. Yun nga lang, ang CPU nito 2 patong, kaya ingat lang kayo pag baklas kayo nito para sigurado hindi madisgrasya. Kasi medyo masilan talaga yung mga CPU na ganito dahil manipis. Ayan. Ayan, I hope na pagana natin to para malaman natin kung magdi-display ba siya. Kung bago ka man guys sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kayo ma-update sa mga bagong upload natin. Ayan. 2 patong lang gagawin natin dito para katamtaman lang yung nipis niya tsaka kapal. Ang gamit ko dito guys ay 183 pa rin na liquid lead. Yung soldering paste na gamit natin 183. Hindi ako gumagamit dito ng 217 dahil makunat ito, hindi pwede. Pero may na-test na ako yung sa Xiaomi Note 10 Pro. Gamitin nyo yung 217 dahil tested na talaga yan. Redmi Note 10 Pro pala, Redmi Note 10 Pro. Ang gamit ko dyan ay 217 na soldering paste. So ito na guys, dito na natin malalaman. Sana mapagana natin to. Titignan natin kung tatakbo ba talaga. Babalik na natin yung CPU niya. Tingnan natin kung magwo-work ba yung ginawa natin. Ayan, babalik na natin yung CPU. Yung 217 kasi ay anti-overheat yun. So mas maganda gamitin siya sa mga single CPU. Pero pag mga double CPU, hindi pwede. Kasi makunat yung lead. Mahirap pa kapitin. Pag mga single CPU yun, pwede yun. Lalo pag maliliit na CPU, pwede siya. Pero pag malalapad na CPU, hindi na pwede ilapag yung 217 na soldering paste. Ang standard talaga ay 183 para ma-maintain yung lambot, mabilis mapakapit, mabilis din siya malusaw. Yun. Kaya pag gumamit tayo, nasubukan ko kasi yun guys, gumamit ako ng 217,
Ang hirap talaga paganahin, kaya doon tayo nahihirapan. Mahirap pakapitin. Di katulad sa 183, mabilis kumapit. Nga lang, kalaban lang natin sa 183 ay pag gamer yung may-ari, yung mahilig sa games, yung gumagamit ng cellphone, yun, mabilis siya mag-disconnect. Kaya ang kalaban lang talaga, dun lang, iwas lang sa babad ng napakainit kasi magdi-disconnect agad siya. Pero sa 217 kasi makunat yun, mahirap talaga pakalasin. Nga lang, mahirap din lusawin. Delikado yung piyesa kung gagamit tayo ng malakas na temperature. So, ang kalalabasan nun masisira lang yung IC. Kaya iwas kayo maglapag ng ganun. Lalo pag double CPU. Pwede yan mga single CPU, panalo na yun. So, ito na guys. Tingnan natin kung gagana ba to. Titest na natin. Tingnan natin kung magkakaroon ng display dahil naka-black screen. Hindi tatawagan. Naka-black screen lang siya. Pag tinawagan, nagre-ring pero walang display. So, dito natin malalaman kung mapapagana ba natin to. Sana gumana yung display niya. May nagawa na rin ako nito dati guys, napagana ko naman. Pero ito hindi pa natin sigurado. Ayun, lumilaw. Ayun, gumana siya guys. Natsambahan. So, ibig sabihin, yun pa rin ang error nito. CPU pa rin. So, I hope na makatulong sa inyo guys. See you in the next video. Maraming salamat ulit. Thank you.